So magkikita po ninyo ang civility and the statesmanship sa pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit siya po inaaliposta, pati ng kanyang asawa, ng mga minions, mga kababayan ni Maudix, hindi sila nagpapakita ng masasama na pag-uugali, na pagtrato. Tinatrato pa rin nila ng maayos. Ito yung sabi nga, totoong Christian love. Love thy enemy. Dumating na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos galing sa official visit niya sa Germany at sa Czech Republic. Nakita mo niya, Mr. Maravillas. Sumalubong din pala niya si Inday. Pero just kasi the same, mga kababayan, hindi kinikibo po ni First Lady Lisa Marcos. Laging may social distancing po. Doon pa lang sa arrival, pagbaba sa aeroplano po, mga kababayan, malawak yung social distancing. Hanggang doon, mga kababayan, sa pag-arrival speech ng ating Pangulong Bongbong, alatang-alatang iniiwasan po. Pero ang magaling po talaga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinapakitaan niya ng mabuti si Inday. Despite mga kababayan ng nangyari, nang lumarga siya papuntang Germany, imbes magasikaso sa trabaho niya as caretaker ng ating bansa, nandun siya sa evil rally, prayer rally ni Pacquiao. Ng mga nandoon, mga kababayan, may layuning patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iluklok siya bilang Pangulo. Talaga niya kapal, Mr. Maravillas. Nagawa pang magsalubo. At tingnan ninyo, mga kababayan, ang trato ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday. Mabuti pa rin ang pagtrato sa kanya. Ito yung bumaba yung ating Pangulong Bongbong Marcos with the First Lady Lisa Marcos sa aeroplano. Ayan pa. Tapos si Inday, mga kababayan, nandun. Si Mrs. Lisa Marcos, umuna na po. Ito si Mrs. Lisa Marcos. Nandun si Inday. Ito yung ating Pangulo. Talagang purposely, parang gusto nang talagang iniwan niya po. Nagmamadali po. Pero sabi nga natin, naintindihan ng ating mga mamamayang Filipino kung bakit ganon ang damdamin po ni Mrs. Lisa Marcos. Kasi mga kababayan, matindi yung ginagawang panglalait at pag-attempt na patalsikin yung kanyang asawa na ibinoto ng more than 31 million pesos, 31 million votes ng ating mga mamamayang Filipino. At hindi nila itinatago yung kanilang intensyon. Where si Inday po, nakisali doon sa rally, sa Liwasang Bonifacio. Pero may kapal pa ng mukha na sumalubong sa ating Pangulong. You see? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel sa iba-ibang bansa, pwede na kayong magpa-booking dito sa amin. Pati sa mga hotels, may maya po kami dito, saka may bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-8802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipments namin.
may treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasuan, saka sa mga pains. Ito, Automax Radiant Serum, sa mukha yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Balik tayo mga kababayan sa ating kwento. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang arrival statement kahapon, for Czech Republic niya, I received business agreements in pivotal sectors such as semiconductors in IT, BPM that underscore a shared commitment to bilateral cooperation, facilitating exchange programs and skill enhancement initiatives. I'm glad Anya to announce that my Germany visit resulted in business agreements for projects with an aggregate value of $4 billion in the sectors of renewable energy, manufacturing, healthcare, innovations, and startups, IT, BPM, minerals processing, agriculture, and aerospace. Di ba? Mga kababayan, nakakatuwa yung mga sakripisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi ng Tatay Minday, pasyal ng pasyal. Inggit mga kababayan kasi walang mag-invite sa kanya noon. Inaaway-away niya yung mga world leaders. Paano kang i-invite para tulungan yung ating bansa? Ang barkada lang niya po si Xi Jinping. Ang binabarkada niya, yung leader na gustong kamkamin yung ating teritoryo. Saan kapulutin yan mga kababayan? Yung mga bansang gustong tumulong sa atin, inaaway-away niya, including Amerika. Pati yung Santo Papa, pinagmumura. O, di ba? Tingnan natin yung kanyang arrival. Mga kababayan, i-play natin ito. Madali lang. Yan po. Mga kababayan, yun ating puging-puging presidente at napakagandang first lady na gustong sampalin ng back-to-back ni Glenn Chong. Palibasa niya Mr. Maravillas, Chinese, si Glenn Chong. Ang sasama talaga po ng mga ugali niya. Tingnan ninyo mga kababayan. Ayan, humiwalay na si Mrs. Lisa Marcos. Ayan si Inday. Sa masunod si Inday, mga kababayan. Agikita ninyo yan. Ito na po. Yan yung ating sundalong presidente kay isnabi po magsalot. O, di ba? Yan. Ayun si Inday doon sa likod, Si Mrs. Marcos, nauna na po. Talagang purposely, iniiwasan po. Kasi siyempre masama yung loob ng tao. Iniwan na caretaker si Inday. Pagkatapos, imbes magtrabaho, pumunta doon sa rally. Rally na gustong magpatalsik, mga kababayan, nananawagan na mag-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos at siya mismo yung iloklok. Saan kapulutin yan? Pero tingnan ninyo, napaka-civil, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya pinag-iisipan ng masama. Yan na si Mrs. Lisa Marcos. Nauna na nandun si Inday. Di niya pinag-iisipan ng masama. Ang mga Duterte, may greetings pa nga po, mga kababayan sa birthday. May advance greetings. Pero ang sabi ng ating Pangulo, may official greetings siya sa birthday ni Maudigs. Beso-beso kay Romualdez, Ambassador Romualdez. Babe, si Mrs. Lisa Marcos, mga kababayan, papasok na
ang ating puging-puging Pangulo. Parang yung kanyang tatay po, kung manamit, ganyan na ganyan. Pag pulo barong, ganyan na ganyan. Ang itsura mga kababayan, pareha sundalo kasi po. Si Apo Lakay, saka si, Inday, oh. Oo po, dito si, si Mrs. Lisa Marcos. Nandito parte. Dali lang po, mga kababayan. Laging may distansya. Ayan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, magsasalita na po. Ngayon, mga kababayan, pakinggan natin ang magiging arrival statement ng ating Pangulong Bongbong. Yan po. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., and First Lady Luis Araneta Marcos. Yan po. Arrival po siya. Secretary Nania, for your introduction. All of it, please take your seat. The Cabinet Secretaries present here today, our constant companions, and as we leave and arrive, the Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano and Pasay City Lone District Antonino Calixto, the AFP Chief of Staff and the service commanders that are here Yan si Inday today. po, oh. And of course, the Vice President Sara Duterte. In-acknowledge po ng And Pangulo. Good Siyempre. afternoon to you all. Ayun. I am pleased to share with you and the Filipino people the results of Si, my back-to-back visits to Germany and then to Si the Martin. Czech Republic. My visit to Berlin was also part of the 70th anniversary of Philippine-German diplomatic relations, and the Philippines and the Czech Republic are celebrating as well 50 years of bilateral ties. In Germany, I was able to meet with Chancellor Olaf Scholz and discuss matters of significance to both our countries, particularly on upholding the rule of law and promoting a rules-based international order, as well as enhancing cooperation in the areas of peace and development, defense cooperation, maritime cooperation, trade and investment, including on critical raw materials and renewable energy, climate change, and labor. I emphasized the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives. Chancellor Scholz also remarked on the crucial role of our overseas Filipino workers in Germany. Again, we highlighted their contributions to the economy and to the society of Germany. In the Czech Republic, I met with the heads of the Czech government, President Petr Pavel and Prime Minister Petr Fiala, and the heads of the Czech Parliament, Senate President Milos Vystrčil, and Speaker of the Chamber of Deputies, Markéta Pekarová Adamová. We discussed ways to further strengthen our bilateral cooperation in the areas of trade and investment, defense, agriculture, renewable energy transport, and, of course, people-to-people exchanges. I underscored the Philippines' remarkable economic performance and invited Czech businesses to invest in the areas of IT BPM, electronics manufacturing, food and agriculture, and automotive and electric vehicle manufacturing, amongst other things. I also met with German and Czech businessmen. They are keen to expand their ventures to the Philippines, and I'm glad to announce that my German visit resulted in business agreements for projects with an aggregate value of $1 billion in the sectors of renewable energy, manufacturing, healthcare, innovation and startups, IT BPM, minerals processing, agriculture, and aerospace. During my time in Berlin, I was able to discuss with Lufthansa Technik its expansion plan in the Philippines, which entails the construction of a second in Clark. This expansion project is valued at $150 million or 8 billion pesos. I also extended my appreciation to Siemens for their unwavering support and confidence in Filipino talent and the company's continuing commitment to support the capacity building of Filipino technical personnel in the field of healthcare. In the Czech Republic,
I received business agreements in pivotal sectors such as semiconductors and IT/BPM that underscore a shared commitment to bilateral cooperation, facilitating exchange programs and skill enhancement initiatives. Germany and the Czech Republic have also expressed their valuable support for the resumption of the Philippines-EU agreement negotiations. In this regard, I have authorized DTI Secretary Fred Pascual to make the necessary follow-up on the progress of the FTA discussions at the EU headquarters in Brussels, where he is presently. During the visit, several agreements covering important areas of cooperation were signed. The joint declaration of intent on strengthening cooperation in the maritime sector between Philippines and German transportation agencies. The cooperation program between the Technical Education and Skills Development of Fortesda and the German Federal Institute for Vocational Education and Training, and as well as the joint communique on the establishment of labor consultation mechanisms between Philippine and Czech labor agencies. This came about also because the Czech Republic has expanded its quota for Filipino workers to go to the Czech Republic from about 5,000 previously to now it is 10,300 a year. And finally, I had the honor, of course, of hosting and addressing our kababayans in separate events in Berlin and in Prague. There are more than 35,000 Filipinos in Germany and around 7,000 in the Czech Republic. And I reassured our countrymen of this government's unwavering commitment to creating more job opportunities and improving our economy, ensuring that they can return home to the Philippines and earn a livelihood without having to sacrifice their time with their loved ones. Overall, I am confident that these visits to Germany and the Czech Republic have strengthened our bonds with these two countries in Central Europe and created opportunities for cooperation and prosperity. Thank you all. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Ganyan po, mga kababayan, usap-usap sila ni Inday, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Mrs. Marcos nandun, nakatalikod. Tingnan ninyo ang pagkatrato ng ating Pangulo kay Inday. Ayan, may pangiti-ngiti pa si Inday. Parang wala lang na nangyari na pagpunta doon sa Liwasang Bonifacio. Kapala niya, Mr. Maravillas. Sinabi niyo pa. So magkikita po ninyo ang civility and the statesmanship sa pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit siya po inaaliposta, pati ng kanyang asawa, ng mga minions, mga kababayan ni Maudix, hindi sila nagpapakita ng masasama na pag-uugali, na pagtrato. Tinatrato pa rin nila ng maayos. Ito yung sabi nga, totoong Christian love, love thy enemy. Di ba? Pag ginawan ka ng masama, gawan mo pa rin ng mabuti. Pag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo pa rin yung kabila. O, di ba? Pero niya, Mr. Maravillas, nakita mo yung nag-viral na teacher ng DepEd ni Inday. Ipapatawag daw po, mga kababayan, yung nag-rant, pinagsasalitaan po ng masasama yung kanyang mga estudyante, naka-live sa TikTok. What? Kanino pa niya, Mr. Maravillas, magmana, kundi kay Butangira. At sa kanyang mga kasama, tulad ni Glenn Chong. Kaya nga po, kailangan isa-ilalim sa disciplinary action ang mga ganito. Kasi tingnan ninyo, nagiging normal na po yung pagsasalita ng mga masasama in public. Simula lang po, mga kababayan, na maging presidente si Digong. Ito po yung teacher po, mga kababayan. Sabi dito sa balita ng nag-viral siya. Manila Bulletin, ugaling squatter teacher goes viral after lashing at students on TikTok. DepEd to prepare next course of action after verifying the video. Dapat niya siguro, Mr. Maravillas, iharap kay Inday para itula doon sa sheriff.
Isama na si Glenn Chong na gustong sampalin yung ating First Lady back to back. Pero hindi natin ina-encourage yung ganun po. Joke lang po, mga kababayan. Ang mga ganitong pag-ugali, kailangan isinasailalim sa tamang disciplinary action. Siguro suspension without pay para hindi na po tularan ng kanyang mga kasama na mga teachers. Sabihin pang masama yung ugali ng mga bata. Yung mga bata yan, kailangang itama sa pamamagitan ng tamang pagdisiplina. Hindi yung ganito yung ginawa mga kababayan ng teacher. Nag-live sa TikTok po. Sabi dyan, we are verifying the report from the field. DepEd's Deputy Spokesperson and Assistant Secretary Francis Bringas told reporters in a Viber message on Saturday, March 16 kahapon. Bringas was referring to a video showing a female teacher getting angry with her students. The said outburst was live streamed by the alleged teacher via TikTok. Sama talaga niya, Mr. Maravillas, yung impluensya ng sekretary. Yung sekretary po, sanay magsalita ng mga masasamang pananalita, tambalos-los. Kung sekretary nga ng DepEd po, nagsasalita ng masasama, ano pa yung teacher? Di ba? Kaya nga, Mr. Maravillas, kailangang si Inday, palitan na as DepEd Secretary. Dapat sana ganon. Kailang inaayaan na lang muna ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi tuluyan ng mag-amok yung pamilya Duterte. Pag tinanggal yan mga kababayan, lalong mag-amok si Maudings. Magiging ballistic na po. Hindi nga iinaano, sigig salita ng mga masasama, lalo pa kung tanggalin si Inday. Kaya tinapakisamahan na lang mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. Sabi rito, this will require a complete incident report to determine the next course of action in accordance with existing DepEd policies, sabi po ni Bringas. The viral video, which is currently making rounds on Facebook and X, shows an upset teacher lecturing her students. The 2-minute 11-second video shows a teacher inside a classroom calling out her students for their bad behavior. Kinall out niya yung mga mag-aaral niya ng bad behavior. Pero yung pinakita niya po, bad behavior din. Paano mo didisiplinahin ang mga bata, sabihin pang masasama yung ugali? Maintindihan natin, bata yun. Ang masama yung teacher. Naturingan kang teacher. Tapos, masama na yung ugali ng mga mag-aaral mo. Masama din yung ugali mo. O di pari-parehas na kayong masasama. Di ba? The visibly upset teacher used very harsh words such as ugaling squatter. Imagine that. Ingrato. Walang mararating sa buhay. And wala kayong lugar sa mundo. Parang Duterte lang po, mga kababayan. Ganon na ganon magsalita. Baka po DDS yung gano'n, teacher. Ang mga DDS, ganun po, magsalita po, normal sa kanila, ang lumabas sa bibig nila, yung mga masasama, pagmumura, pagdegrade sa kapwa, ganun, mga kababayan. So, malamang DDS din po itong teacher na to. Nakakalimutan nyo yung, kung ano yung boundaries nyo, nakalimutan nyo yung boundaries nyo na the teacher started of saying, ang kakapalan niya ng mukha ninyo. Hindi na nga kayo matatalino, ang sasama pa ng ugali ninyo. Wala kayong mararating. Viral po sa Ganon ang gustong-gusto ng mga nanonood sa TikTok. Viral po. Ayan siya mga kababayan. Pakinggan natin yung kanyang pagrarant. Pakinggan po ninyo mga kababayan kung paano to magwala. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtahu-tahuhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang narawating
Matindi po? Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? What? Matindi po? Ganon. Magpag-exam din kayo para malaman nyo. Nagyabang? Hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyo ganyan. Matindi mag-degrade ng Hindi tao na po. kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. May teacher pong ganon. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. This is foul, mga kababayan. Very foul. Bumaba ka na doon. Tatawa ka pa. Grato. Ganon. Galing squatter. Matindi po, oh. Parang may sanib, oh. Na mararating sa buhay. Walang mararating sa buhay daw. So siya, may narating na sa buhay kasi. Naging teacher na siya, pumasa sa board exam, mga kababayan. Pero sa good manners, bagsak. Ang tawag ng mga matatanda sa ganitong pag-ugali, kahit graduate po, ang tawag ng matatanda noon, mal-edukado. So, walang kwenta, mga kababayan, kung ano yung tinapos ng isang tao. Pag hindi mo naayos yung iyong pag-uugali, di ba? That is useless, mga kababayan. Dito lang pinakita ng teacher yung kanyang pagiging mal-edukado. Sabi nga sa kasabihan, mga kababayan, the real education is your attitude and behavior with others. It defines your entire personality, no matter how qualified you are. Unknown. Tama pa, mga kababayan? Useless po ang edukasyon pag masama ang ugali po. Ang tawag po ng mga matatanda dyan, mal-edukado. Naturingang nakagraduate ka, naturingang may license ka as teacher. Pag masama ang ugali mo, tulad nitong teacher na nag-grant po sa minaliit yung kanyang mga mag-aaral. Ang tawag niyan po, mal-edukado. Ayas? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.